Alright, magandang gabi ho sa inyo mga taga Davao, Mindanao, Visayas, Luzon, Philippines at buong mundo na may mga Pilipino. Dito tayo ngayon, nakatayo sa may Coastal Road ng Davao City. So ito ho siya ay yung Junction 1 ho namin dito sa Davao City ha. Like we have 4 junctions sa aming Coastal Road sa Davao City. Ang Coastal Road Davao City is aabot ito ng 18 km ang kanyang haba mula doon sa pinakadulo ng Barangay Bago Aplaya. Yan. Tapos Lipi Garcia ho. Yan dyan. Tapos iikot yan dito. So itong ating kinatatayuan ngayon ay Junction 1 pa lang ho ito ha. The longest junction ng Davao City Coastal Road. So ito ay 7.5 or 7.3 km long. Diba? So ang ganda ng lugar, no? Bali, ang meron sa video na to ngayon is papakita ko lang ho sa inyo ang ganda ng Coastal Road ho namin dito. Mapaaraw, gabi o anumang oras, ang lugar na to dito sa Davao City is napakaganda talaga ng coastal. Gawa nung unang-una, safety, yun, check, no? So linis, check. Aesthetic, yes, check. Maganda siya, aesthetic, no? Aesthetically, check. Bakit? Kasi ganda ng view, diba? May mga pailaw, tas ang kalsada. Solar, ano yan? Solar energy. Tapos meron tayong makitang mga bahayan dito sa may Punta Dumalag, no? Matina Aplaya. Tapos meron tayong makita dito mga palaisdaan. So ano yan, parang mga cages, no? Fish cage. So ano yan, bangos pa yan, tilapia. Diba yun natin tutukoy ko sa inyo, ang Davao City kayang mabuhay ng magkaroon ng sovereignty, no? Kasarinlan. Kasi marami kaming mga mapagkukunang yaman. May dagat, mayroong ilog, lawa, meron kaming yan, bulubundukin, no? Mountainous areas yan. Tapos yan, meron tayong mga basta marami. Davao City, the best yan. Basta Duterte ang ang magiging leader. Talagang yayaman, yayabong, sisikat. Anyway, so balik tayo sa Coastal Road. So ito yung hitsura ng Coastal Road kapag kagabi. Madalas tayong nagva-vlog sa downtown area, sa Davao City, sa ating mga main roads. Pero ito, minsanan lang tayo makapunta sa gatong lugar, no? Ako kasi tamad, pero minsan ako na may sinisipag. Kaya ito, no? Sinipag tayo ngayon na pumunta dito para mag-witness, no? Sa mga taong nag-i-enjoy, naglalakad, nagpapabawas ng taba, no? Siyempre, nagpapalakas ang immune system. Kasi sa totoo lang, Davao City is parang dumami yata ang obese sa Davao City. So, di ko alam kung yan ba ay sign of progress, pero hindi yata siya parang or in some point parang undisciplined yan. Nakulang na sa disiplina, no, sa pagkain. Sorry, masarap kasi talaga kumain, no. Tsaka may pera, may pambili. Tapos tamad lang lumabas siguro, kaya puro order, hindi sa magluto, puro order sa fast food. Ganon. Anyway, so mga tao dito sila kumbaga nagbabawas ang timbang, taba at nagpapalakas ng hangin. So pag basketball player ka, athlete ka man, dito ka sa Davao Coastal, maglalakad ka dito para yung hangin, no? Pampalakas yung hangin. Mas maraming hangin, mas competitive. So ito yung itsura dito ha. Ako yan nakatayo dito sa may area ng Punta Dumalag. Yung Punta Dumalag na yan, mayroong sa dulo niyan ang hindi lang natikita ngayon, no? Pero sige, sasabihin ko pa rin katapaano. Kapag sumakay kayo ng eroplano, bababa kayo ng Davao City, no, via eroplano. Tapos dito yung inyong landing area. Makikita ho to ninyong Punta Point, Punta Dumalag kung tawagin. Sa dulo niyan merong sanctuary, protected area na dyan na namumuhay ang mga pawikan, ganon. Tapos meron ding dagat dyan sa unahan, no? Merong beach resort, no? Sigalid. So dati alala ko, no, early 2000, isa yan sa mga pinupuntahan namin para maligo. Hindi pa naman masyadong sikat na yung Samal nung araw, pero hindi pa kasi ito masyadong exploited, hindi pa masyadong sabihin natin hindi pa siya ganun kadaming tao na naninirahan. So syempre pag maraming taong naninirahan within the coastal, iaasahan natin yan, no? So ano bang meron kasunod yan? Of course ang dumi, no? Yung pollution. So syempre tayo naman ay hindi naman tayo pwedeng mag-settle for less, no? Kung meron din naman tayong pamasahe sa barko papuntang Samal Island, mag Samal Island na lang. Anyway, so Coastal Road Davao City ha, ganda, no? Flood control project kasama to ito, flood control project, laki niya, no? Yan, hindi yan afford sa ibang mga lugar, panigurado. Sa lugar ni JJ Suarez walang ganyan. Although walang dagat, mayroong dagat ang Lucena, no? Lucena City ng Quezon Province. So walang ganyan siguro sa lugar ni sino yun? Luestro. Walang ganyan siguro, hindi na afford yung wave breaker na yan. Pero dito sa Davao City, wave breaker na napakakapal pa ng ng wall, no, ng riprap o ano matawag diyan.
Daming tao na gano'n, nagja-jogging. Very good, mga taga Davao. Ha? Patuloy nyo pagiging malakas. Healthy. Ayos oh, galing. Davao City Coastal Road. Duterte Legacy of course, no? Ganyan kaganda magtrabaho ang mga Duterte. At hindi lang Davao may ganyan ha, maging meron sa Sorsogon, meron din sa may basta marami siyang ginawang mga coastal roads, bypass roads, diversion roads kasi ang kanyang advocacy ay regional development. Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Manila, kundi sa buong Pilipinas, no, bawat rehiyon. So ilan ba rehiyon meron tayo sa Pilipinas? We have, I don't know, 17 or 16. No, it's Cagayan Valley region, Ilocos region, Mountain Province or Cordillera Administrative Region, Central Luzon. Tama ba? Central Luzon. Ano pa? NCR. Region 4A. That's Calabarzon. Tapos meron tayong Bicol Region. Meron tayong Mimaropa. Meron tayong Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas. So that's 11. Tama ba? 11 na ba yun? Tapos meron pa tayong Caraga. Caraga Region, meron tayong Davao Region, meron tayong Northern Mindanao Region, meron tayong Soc-Sargen, and of course ang pinakauli, the last but not the least, hindi pa pala, Barm Region, tapos yung Zamboanga Peninsula. So lahat ng mga lugar na yon, panigurado ako, meron talagang nabigay na proyekto sa bawat rehiyon. Hindi man lahat ng probinsya at lahat ng syudad, pero rehiyon. So yun nga, sabihin natin sa may mga hindi man nagrereklamo pero parang may kaunting I don't know kung pighati, bitterness, sakit or pait sa time ni Tatay Digong na kasi hindi na sila nabiyayaan ng pondo proyekto. So ito daw Iloilo, pero as far as I know kasi itong Panay Island nakatanggap nga sila ng yung expansion nung runway ng Katiklan Airport. Tsaka syempre yung Boracay Island, di ba? 6 months pinarehabilitate ni Tatay Digong. O di ngayon mas dihamak na mas malinis kumpara nung time na hindi pa siya ang naging pangulo. So Duterte lamang ang nakapagpagawa ng ganun. So ang dami niya mga ginawang mga developments, no, hindi lang sa kalsada, mga infra, mga roads, farms, mga airport, no, mga seaports, mga coastal roads, bypass roads, diversions, hospitals, marami siyang ginagawa, no, na mga ganyang mga infrastruktura na kailangan sa isang rehiyon. So dito sa Davao City, yan, ang aming coastal road, ang ganda, di ba? So napapakinabangan ng lahat ng mga taong gustong mag-jogging, mga gustong mapa-shortcut sa kailang mga travel destinations in travel time. Sa mga gustong makatipid ng oras at gasolina, dito na kayo sa coastal road ng Davao City dumaan. Ibang ganda, no? Ayos lang. At nakapunta tayo dito ngayon. Medyo hindi tayo tinamad, no? Medyo nadapuan tayo ng kaunting kasipagan. So magpa-part 2 pa tayo, no? After nito, punta pa tayo doon sa unahan kasi ang ganda ng tulay tignan, no? Sa malayo. Pero mas maganda yata din pag malapitan.